that was rejected. First, live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay ang 4 na miyembro ng isang pamilya sa Las Piñas matapos matrap sa nasusunog nilang bahay. Tulog sa ikalawang palapag ang ina at 2 niyang anak habang natagpuan naman sa kusina ang kanilang padre de pamilya. Naging pahirapan ang pag-apula sa apoy na tinitingnang nagmula sa linya ng kuryente. At nakatutok si Bea Pinlac. Tila bangungot para sa mga residente ng Barangay Pulang Lupa 1, Las Piñas City ang sunog sa kanilang lugar kaninang pasado 1:30 ng madaling araw. Sumiklab ang apoy sa isang 3 palapag na residential building sa Bernabe Compound na ikinisawi ng 4 na miyembro ng isang pamilya. Ang padre de pamilya na 38 anyos, ang misis niyang 35 anyos at ang 2 nilang anak na babae na 17 at 3 taong gulang. Yung mag-iina po ay doon natutulog sa mezzanine. Bumagsak po yung mezzanine hanggang 2nd floor. So magkakasama-sama po yung mag-iina. Yung ama naman po ay natagpuan sa malapit po sa kusina. Nang iniakyat ang sunog sa unang alarma, hindi bababa sa 4 na truck ng bombero ang rumisponde. Tinitingnan po natin dito ngayon na ang gulo ay mula po sa kuryente. Makikita din po natin sa labas ng kanilang bahay kung gaano po, ano po yung sitwasyon ng mga wirings nila. Ayon sa BFP, naging pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil sa makitid na eskinita. Mapapansin po natin dito, napakasikip. Talagang pinipilit lang natin na ipasok yung mga fire trucks natin. Nakadagdag din po ng hirap yung mga residente na gustong masaksihan yung sunog. Kaya kumpul-kumpul po at dinudumog po ang ating fire scene kanina. Tuluyang naapula ang sunog pasado 2:30 ng madaling araw. Tinatayang aabot sa halos 600,000 pesos ang halaga ng pinsala sa sunog. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 Oras. Tiklo sa Quezon City ang lalaking nanghalay umano ng menor de edad niyang pinsan. 3 taong nagtago ang suspect ng mabuntis ang biktima. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Para makumpirma kung daroon nga sa target location, nakipagtransaksyon ng isang undercover na pulis at nagkunwaring bibili ng panabong na manok mula sa suspect. Mic 2 proceeding yung tango natin yan. May dalang orange na box, yung lagayan ng manok. Naka-itim na t-shirt, may bonnet na suot. Paki-confirm kung positive yung identity. Nang makumpirmang naroon ang suspect, pagdating sa dulo ng eskinita, nadakip na ang suspect na isa palang barangay tanod. Nakakarap siya sa kasong rape na nangyari sa Leyte noong 2022 at nagtago sa Payatas, Quezon City. Ang cover story niya kasi, siya ay isang mananabong at marunong mag-alaga ng manok at siya ay into buy and sell ng mga manok. Nakapagtago siya ng mga 3 taon. Ayon sa pulisya, pinsan ng suspect ang biktima na isa sa katuparan nila ang krimen kapag iniiwan ng lola at pinapaalagaan ang bata sa suspect. Bantay sa lakay pala at ito'y minor de edad at ito'y sa kasamang palad nabuntis pa at present merong 2 taong anak. Sinabihan namin na nahuli na yung ng rape sa kanya, tuwang-tuwa at umiiyak dun sa panayam natin. Hindi po totoo yung yung ginagahasa ko po siya, pero nagkamahalan kami 2. Kasi nagkaroon kayo ng relasyon? Na-inlove yung bata sa inyo? Na-inlove po. Alam niyo bang hindi pa rin ito pinahintulutan ng batas? Yung magkaroon kayo ng karelasyon ng bata? Alam ko naman po. Sana po, patawarin niyo po ako sa aking kasalanan. May-atras niyo po ang kaso. Nagbabala ang pulisya lalo't dumarami nila ang ganitong mga reklamo. Sa datos kasi ng WCPD natin,
majority ng ating mga rapes na nangyayari are known to the victims. At kalimitan, incestuous rape to. Ibig sabihin, related by blood. So, mahirap na ipagkatiwala natin yung ating mga anak ng babae. Para sa GMA Integrated News, Emilio Sumangil, nakatutok 24 oras. Dadalo na sa Huwebes ang ilang inimbitahan pero hindi sumipot sa nakaraang pagdinig ng Senado tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maging si Vice President Sara Duterte, sinabing payag dumalo kung imbitahan din. Nakatutok si Mav Gonzalez. Bukas aniya si Vice President Sara Duterte na dumalo sa ikatlong pagdinig ng Senado ukol sa pag-aresto ng International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung meron namang future hearings na meron silang tanong sa akin tulad ng kung anong nangyari sa Hong Kong or anong nangyari pagdating ni Pangulong Duterte sa Manila, willing naman po ako sumagot. Alas 3 ng madaling araw sa Netherlands ang schedule ng naunang pagdinig kaya hindi kinaya noon. Kahit inimbitahan siya ni Senadora Amy Marcos na nagpatawag ng hearing. Aniya, magkaibigan pa rin sila sa kabila ng away politika ng kanilang mga pamilya. Meron pa rin kaming open lines of communication. Dalawa lang yun, ma'am. It's either nagpa-plastikan kami or it's really beyond friendship. I would like to believe that it's beyond politics already. Matapos hindi dumalo ng mga taga-ehekutibo sa nakaraang pagdinig ng Senado na magitan na raw si Senate President Chis Escudero para masigurong magiging maayos ang magiging diskusyon sa susunod na pagdinig sa Huwebes. Sa April 10, i-move yung hearing sa April 10 kung saan dadalo ang mga opisyal na inimbitahan ni Senator Amy. Hindi ko lang alam kung sino-sino specifically, pero ang ni-request na specifically, hindi pwede mawala ay si General Torre na yon kinomit. Base rin sa rekomendasyon ng Senate Legal Department, hindi nakakailanganing isabpina ang mga taga-ehekutibo. Kung gusto talaga ilaban ng Senado ay maghain kami ng kaso sa Korte Suprema. Pero ulitin ko, taliwas na yan dun sa nais natin na ang hearing ay magdulot ng paghilom, pagkakaisa at pagkakaunawaan, hindi dagdag gulo at constitutional crisis at dagdag kaso na naman. Pero SP, pwede pa rin sila mag-invoke ng executive privilege pag pumunta sila, depende sa tanong. Yes, depende sa tanong. Sabi naman ni Senadora Marcos, mabuti at nagdalawang isip ang administrasyon ukol sa pagdalo sa Senado. Pero sana raw, hudyat ito ng pagnanais na ibunyag ang katotohanan. Ikatlong pagkakataon na raw nilang magpaliwanag sa April 10 at sana wag naman aniyang mauwi sa pagkukubli o pakitang tao lamang. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Pinagpapaliwanag ng COMELEC si Batangas Gubernatorial Candidate J. Manalo Ilagan dahil sa pahayag laban sa katunggaling si Vilma Santos Recto. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Napanood na ng COMELEC ang usap-usapang tugon ni Batangas Gubernatorial Candidate J. Manalo Ilagan sa tapatan nila ngayong eleksyon ni dating Batangas Governor Vilma Santos Recto. Ang aking kalabay isang Vilma Santos laang nalaos na. Hindi ako takot. Kung si Catherine Bernardo at si Andrea Brillantes ay takot ako. Pero Vilma Santos, ang kanyang marami naman sa mga fans niyan ay namamahinga na rin. Ang iba naman ay hindi na rin, syempre, nasa edad yan. Sa pahayag niyang ito, inisyuhan ng show cause order ng COMELEC si Batangas Gubernatorial Candidate J. Manalo Ilagan. Pinagpapaliwanag ng COMELEC si Ilagan sa loob ng 3 araw kung bakit hindi siya dapat masampahan ng reklamong election offense o petition for disqualification. Binibigyan sila ng pagkakataon ng COMELEC na masagot yung mga paratang po sa kanila. Kung sakaling makita ng task force natin na dapat siyang kasuhan ng disqualification or election offense, yan po yung susunod na at dyan po magkakaroon ng formal na pagpapasagot sa kanya sa pamamagitan ng pag-i-issue ng summons.
Si Santos Recto naman, walang direktang sagot sa binanggit ni Ilagan, pero naglabas siya ng pahayag na nagsasabing tuloy lang ang kampanya nila sa Batangas. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Fully booked na ang ilang ruta ng bus na nanggagaling sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Kabilang diyan ang ilang nakaschedule para sa Semana Santa. Nakatutok si Dano Tingkuko. May mga inabutan na ako sa Parañaque Integrated Terminal Exchange na biyaheng Bicol kung saan sila magsesemana Santa. May trabahong gagawin siya doon, kaya napaaga. Bakasyon po. Wala nang pasok ang mga bata eh. Para konti pa lang yung mga mabiyahe, para maluwang, para maaga kaming makauwi sa amin. Maraming nagmaaga lalo't holiday ang araw ng kagitingan sa Miyerkules. Bukod sa may holiday na sa in-between, no? Kaya naman baka na mapaaga yung pag-uwi ng ating mga kapuso. Meron pang ibang mga sineselebrate yung mga kababayan natin katulad nga ng mga moving up ceremonies. Kaya sa tingin natin, ang pagtaya natin magmula April 9 hanggang sa April 23, no? Makakaranas tayo ng matinding bilang ng mga pasahero. At bagamat maluwag pang tingnan ang terminal kanina, kung booking ng mga bus ang pag-uusapan, may mga rutang nagkakaubusan na. Tulad ng aircon bus papuntang Bulan, Sorsogon. Kaya nga si Edna na uuwi roon para sa graduation ng anak, sa ordinary bus guguguli ng 14 na oras niyang biyahe. Okay lang. Kasi yun ang ticket na inisyu sa akin. Kesa wala ka talaga masakyan. Walang masakyan. Mas maluwag ngayon. Mas kunti ang pasahero kaysa noon kasi dito pa minsan natutulog yung mga mga pasahero. Kagabi pang fully booked naman ang mga biyahe pa Camarines Norte, Camarines Sur at Albay mula Lunes Santo hanggang Huwebes Santo. Kahit nga sa ordinary bus, may fully booked na rin mga biyahe pa Sorsogon at Albay. Ayon sa pamunuan ng PTEX, dagsa ng aabot sa 2.2 milyong pasahero ang pinaghahandaan nito. Mainam na rin nila na matatapyas na sa mga bibiyahe sa Semana Santa, mga umaalis na ngayon pa lang. Pero kahit magsabay-sabay pa mga pasahero, siniguro ng PTEX na sapat at tuloy-tuloy ang dating at alis ng mga bus para walang matenga. Nakikipag-coordinate tayo sa mga local government units, sa tollways, and of course sa ating mga traffic agencies. So sa ganun, at least, no, at the very least, tiyakin na maayos yung ingress and egress ng mga bus natin sa Metro Manila. O sa ganun, masundo, mahatid yung mga kababayan natin na efficient. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkung, nakatutok 24 oras. Umarangkada na ang joint military exercises ng Pilipinas at Amerika kung saan kalahok ang FA-50 jets ng Pilipinas na ilang linggong grounded dahil sa pagbagsak ng katulad na modelo sa Bukidnon. Kasali rin ang F-16 fighter jets ng Amerika na pareho sa mga bibilhin ng Pilipinas. Nakatutok si Chino Gaston. Dinig ang alingawaw ng US at Philippine jets sa pagbubukas ng Cope Thunder 2025 Joint Military Exercises sa Clark Air Base, Pampanga. 4 na Philippine FA-50 jets ang sasabak sa isang linggong pagsasanay. Pero pagkakataon din ito para makita nila ang kakayahan ng 12 F-16 fighter jets na dala ng Amerika. Ito rin kasi ang modelong posibleng bilhin ng Pilipinas sa halagang 5.5 billion pesos. We will validate our tactics, our tactics, techniques, and procedures on how we operate. This is in preparation for a much capable multi-role fighter. We're going to be integrating with the FA-50s here, doing a variety of mission sets, mostly focused on air-to-air basic training, including dogfighting as well as tactical intercepts of how to safely and efficiently go out and intercept. Kung ikukumpara sa kasalukuyang FA-50 fighter jets ng Philippine Air Force, napakalaki at napakalawak ng capability nitong F-16 fighter jets ng US Air Force. Proud namang makatulong sa Pilipinas ang ilang US servicemen na may dugong Pinoy na kasama ng US contingent. Napakasarap ng pakiramdam na maisuot ang uniform namin dito sa bansang kinalakihan namin. Mapalakas o mapatibay po natin yung samahan ng US and ng Philippines na naitaguyod na po dating-dati pa. Kalahok din bilang observer sa mga piloto mula Australia, Indonesia, Malaysia, Thailand at Japan. Napagpasyahan ng Philippine Air Force na payagang lumipad ang mga FA-50 fighter jets para makasama sa Cope Thunder exercises.
Ilang araw matapos isara ang aircraft incident investigation sa bumagsak na FA-50 fighter jet sa Bukidnon noong nakaraang buwan. Para sa GMA Integrated News, Shinong Gaston nakatutok, 24 oras. Sumiklab ang sunog sa isang imbakan ng gasolina sa Malasiki, Pangasinan kahapon. Mayat-mayang pagsabog din ang narinig sa imbakan na nabalot ng makapal at maitim na usok. 3 ang naitalang sugatan sa sunog na iniakyat sa ikalawang alarma. May 2 bahay rin na nadamay. Iniimbestigahan pa ng BFP ang sanhi at halaga ng pinsala. Kaliwat ka ng barko ng China ang namataan sa loob ng ating teritoryo. Nariyan ang isang Chinese research vessel sa Itbayat, Batanes at ang tila pakikipagpatintero ng China Coast Guard vessel sa BRP Cabra sa Zambales. Nakatutok si Joseph Morong. Tuluyan ng naitaboy ngayong araw ang China Coast Guard Vessel 3302 na kahapon ay humarang. Papunta natin sir yung distance 80 yards pa. At halos dumikit sa BRP Cabra. Pero nasa halos 200 kilometro pa rin ang layo nito mula sa palawig sa Zambales. Git ng Philippine Coast Guard, wala silang karapatan sa lugar. What the Philippine Coast Guard is doing off the coast of Zambales, in a distance of 92 to 96 nautical miles off the coast of Cabones, Zambales, what we're doing is a legitimate maritime patrol. Habang tila nagpapatentero ang Cabra at China vessel, minamanman na naman ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese research vessel sa may Itbayat, Batanes. Ayon sa Philippine Coast Guard, walang permiso ang Chinese vessel pero halos 5 araw nang nasa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Iniutos na ng PCG na tiktikan at itaboy ang research vessel. The Commandant of the Philippine Coast Guard will most likely deploy another Coast Guard vessel to challenge this kind of illegal activity of the People's Republic of China. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Viola Davis is an EGOT winner for a reason. Mula sa pagganap sa role na Annalise Keating sa series na How to Get Away with Murder, isa na namang big-time role ang kanyang gagampanan sa pelikulang G20. US President ang role, pero sa totoong buhay, ready kaya siyang sumabak sa politika? Makichika kay Linching. Ma'am, apprehension is minutes away. Mapadrama o action films, walang sinusukuan ang multi-awarded Emmy, Grammy, Oscars at Tony Award winner na si Viola Davis. In her upcoming film G20 on Prime Video, gaganap siya bilang si President Daniel Sutton, a former soldier na naging Pangulo ng Amerika. Nalalaban sa mga teroristang mga hostage ng world leaders sa G20 International Summit. Believable si Viola as president, pero in real life, gugustuhin kaya niyang tumakbo sa politika? Absolutely not. Like full stop, exclamation point, emojis, everything. Absolutely not. No. Maaksyon ang role, kaya kailangan fit and healthy si Viola. At the age of 59, ano nga ba ang nagpapalakas sa kanya? My love for my daughter and my husband, that keeps me standing. I feel like that's home for me. But also what keeps me standing is curiosity. Curiosity about what life has in store for me. Especially as, I'm entering, I don't know how many decades in this business. I'm curious as to how my career will unfold and how I'll unfold within it. It is so much fun shooting an action movie. Now, I say that. I complain when I have to get up with Gabriella McLean. She's the Lord Voldemort of trainers, the one who cannot be named, the brutalizer. But I'll complain, but I have to tell, it's so much fun. It reminds you of why you fell in love with it to begin with. That sort of stepping into the make-believe and making it believable. And also challenging the notions of what a girl can and cannot do. I love it. Marami mang gulo sa mundo ngayon, hindi pa rin dapat mawalan ng pag-asa. At ayon kay Viola, heroes exist.
And they exist in so many different forms. There are people out there who are capable of changing the world. And they have the strength to do it, and they have the heart to do it. Lin Ching updated sa Showbiz Happening. Mananatili sa kustodiya ng Bureau of Immigration ang inarestong Russian vlogger kahit papayagan ng korte na makapagpiyansa sa mga hinaharap na reklamo. Ayon pa sa DILG, hindi siya agad ipapadeport. Kung bakit, alamin sa pagtutok ni Ian Cruz. Nakangisi ang Russian vlogger na si Vitaly Dorovetsky nang iharap ni Interior Secretary John Vic Remulla sa media kanina. Kahit nakaposas, may pinakita pa siyang itim na booklet na hindi malinaw kung para saan. May punto ring kinuha niya ang sombrerong hawak ng isa sa dalawang bantay na agad ding binawi sa kanya. Ang kanya namang mga daliri sa kamay, tila maipinapakita. At git niya nang ipakita ang mga news report at mga video ng umano'y pangharas niya sa mga Pilipino kung saan kita naman ang mga ginagawa niya. Bahala na siya magpaliwanag sa mga nag-akusa sa kanya. Iba't ibang reklamo ang kinakaharap ng Ruso ayon kay Remulla. Kabilang ang pagtatangka umano niyang paghalik at paghatak sa isang security guard, tangkang pagkuha sa baril nito, pagkuha ng video na walang consent, at pamamahiya sa iba pang gwardya. Bukod pa yan sa harassment ng isang matandang babae. At pagmumura at pagtawa sa isang windsurfing instructor sa Boracay. Nilitis natin to at hanggang walang verdict laban sa kanya ay hindi siya madideport. Dito lang siya sa Pilipinas. Ayon kay Secretary John Vic Remulla, kahit nga raw payagan pa ng korte na makapagpiyansa ang Russian vlogger ukol sa mga kinakaharap niyang asunto, hindi pa rin siya basta-basta makakawala. Under legal custody siya ng PNP dahil sa kaso, pero under restricted custody ng Bureau of Immigration. So habang walang hearing, ay doon lang siya muna kasama ang Bureau of Immigration as an undesirable alien. May batas kasi ang Bureau of Immigration na pwede sila mag-hold ng kahit sinong undesirable alien. Hinahanap pa rin ang taong nagsilbing cameraman ng Russian vlogger. Tactical interrogation pa siya para makuha namin yung identity ng mga cameraman niya. Mananagot siya sa batas. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Ramdam pa rin ngayong araw sa Asia, kabilang ang Pilipinas, ang epekto ng dagdag taripang ipinapataw ng Amerika sa produkto ng ibang bansa, partikular sa halaga ng stocks. Aminado ang gobyerno na may epekto rin dito sa ekonomiya ng Pilipinas, pero may mga ikakasa itong hakbang. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa Washington DC man na sentro ng gobyerno ng Amerika o sa New York na sentro naman ng mga negosyo roon, maging sa Los Angeles at iba-iba pang lugar, may higit 1,000 pagtitipon nga ay kinasa sa Amerika nitong weekend laban kay US President Donald Trump at kaalyadong bilyonaryo na si Elon Musk. Kasunod ng mga hakbang nila para sa mabilis ang pagbabago ng pamahalaan at palawakin ng presidential authority. Kabilang sa may kinasa kamakailan ni Trump ang pagtataas ng taripa sa mga produkto ng ibang bansa na ipinapasok sa Amerika, na ipinrotesta naman sa iba-ibang bansa tulad ng Canada, Germany at France. Pinangangambahan kasi ang epekto nito hindi lang sa Amerika, kundi sa ekonomiya at kalakalan ng buong mundo. Nung nakaraang linggo lang, $5 trillion ang nawala sa stock market value sa S&P 500 companies dahil sa pinangangambahang epekto ng dagdag taripa ng Amerika. Bumagsak din ang presyo ng oil at commodities. At kanina, tuloy epekto niyan sa Asia, kabilang sa mga stocks sa Japan at Hong Kong. At maging sa Pilipinas kung saan bumulusok sa pinakabababang closing sa loob ng 2.5 taon ang Philippine Stock Exchange. Aminado ang gobyerno na may epekto ang reciprocal tariff na ipapataw ng Amerika sa iba-ibang bansa. Kahit pa paano maapektuhan tayo niyan, dagdag pa dyan dahil buong mundo dinagyan ng matataas na taripa ay hihina ang pag-ikot ng ekonomiya ng buong mundo. So sigurado lahat tayo apektado dyan. Pero dahil nga ikalawang pinakamababa sa Asia, ang 17% na ipapataw sa Pilipinas, pagkakataon nito para mahikayat ang dayuhan na mag-manufacture sa Pilipinas
imbes na sa iba. A lot of opportunities for companies that are based in the countries with higher tariffs to take advantage of our relatively much lower tariffs. Oportunidad din ito para sa mga export ng Pilipinas sa pareho sa ina-export na ibang bansa. Halimbawa, bentahe para sa nyug ng Pilipinas na doble ang taripang ipapataw ng Amerika sa mga galing Thailand na nag-e-export din ito. Ang kalaban talaga natin dito ay ang Thailand. Ang Thailand 36%. We really need to use this opportunity para italagang push ang export na. Umiiral na rin ayon sa Malacanang ang ilang batas tulad ng Create More Act na nagbibigay ng mga insentibo sa mga mamumuhunan na magbukas sa mga pasilidad at maglagak ng pondo dito sa bansa. Dagdag nito, mag-aanunsyo ng mga mas detalyadong hakbang economic team para sa pagtugon sa mga taripa ng Amerika. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, iba yung pag-iingat sa mga lugar na inulan at binahan itong weekend dahil posible yang maulit. Ayon sa Pag-asa, patuloy na umiiral ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ na magpapaulan sa Barm, Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Palawan. Easterlies naman ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng bansa. Ang dala niyang mainit at malinsangang hangin posibleng magdulot din ng localized thunderstorms lalo sa hapon o gabi. Batay sa datos ng Metro Weather, bukas ng umaga pa lamang ay may tsansa na ng ulan sa ilang bahagi ng Palawan at Mindanao. Posible pa yang lumakas sa hapon kaya mag-ingat sa banta ng pagbaha at pagho ng lupa. May tsansa rin ng kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Metro Manila pero huwag kakalimutan ang pagdadala ng payong. Samantala, pinakamataas ngayong araw ang heat index na naitala sa Virac, Catanduanes na 46 degrees Celsius. Posibleng umabot muli sa danger category ang damang init bukas sa ilang lugar sa bansa kaya magdoble ingat. Hindi nakakasuhan ng bansang Qatar ang 17 Pilipino na ikinulong dahil sa pagtitipon nila para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon po kay Pangulong Bongbong Marcos, inanunsyo ang balita kasunod ng pulong nila ni Qatari Ambassador to the Philippines, Ahmed Saad Nasser Abdullah Al-Humidi. Wala na raw magiging parusa laban sa mga inarestong Pinoy na makakabalik na sa kani-kanilang trabaho. Pinagpapaliwanag din ng COMELEC ang gubernatorial candidate na nagsabi namang hindi pwedeng pangit ang mabibigyan ng nursing scholarship. May isa pa itong pahayag na inalmahan naman ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Usap-usapan ang tila requirement ng Misamis Oriental sa mga bibigyan ng nursing scholarship na binanggit ni Governor Peter Unabia. Ayon sa re-electionist, dapat sila ay mga babaeng magaganda. Di man pwedeng maot. Kaya kung luya na ang mga lalaki at tubangon sa pangit nga nurse, announce naman. Musamot atong sakita na. Bukod pa yan sa isa pang pahayag ni Unabia na inalmahan ng Bangsamoro, Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM na nasa video na ito mula sa COMELEC. Tanong niya sa mga nakikinig, ayos ba kung mula sa BARM ang magiging mga mayor sa kanilang lugar? Katoliko nga simbahan gibong baha. Gusto mo mabunta din Pangitabo ni nga real sa BARM areas. Bangsamoro Autonomous Region. Masakir sa Maguindanao, nakadungog namin ni sa una. Last election, adunay harassment sa Ingog City. Upat ka kapitan dito sa Ingog Giras, gisaka. Kisay nagsaka ang mga Maranao. Antuhin ninyo, kung may tabo nga mapulihan ang atong mga katbang punpun, mga mayors, di ka na sa BARM area. Okay mo, dili? Ayon sa tagapagsalita ng BARM, ang pahayag ni Unabia ay hindi nararapat at nagpapakita ng kakulangan sa mas malalim na pagkakaunawaan at cultural sensitivity dialogue. Kinwestiyon din ang pahayag ni Unabia laban sa mga Maranao at Bangsamoro, lalo sa panahong ibinabalik at pinapatibay ang relasyon nila sa ibang paniniwala. Hiningan namin ng pahayag si Unabia pero nagsabi siyang bukas na siya haharap sa media.
Pero sa isang statement, sinabi niyang distorted ang video na lumalabas sa Facebook. Nananatili raw ang mataas niyang respeto sa Maranao community. Maaari raw bukas ang kanyang pahayag sa iba't ibang interpretasyon at maaring makita na kulang sa sensitivity. Pero ginamit umano ito ng kanyang mga katunggali sa politika para mawala ito sa konteksto. Humihingi niya siya ng paumanhin. Hindi umano niya intensyon na maliitin ang mga Maranao na may kontribusyon sa kultura, kapayapaan at pag-unlad. Sa kabila nito, nagpalabas pa rin ng show cause order ng COMELEC kaugnay niyan at sa hinayag niyang tila requirement para sa mga nursing scholar. Kinakailangan natin ng paliwanag dun sa bagay na yan sapagkat maaaring ito ay may paglabag sa ating pong anti-discrimination resolution. Tatandaan po natin, yung ating anti-discrimination resolution ay hindi lamang naman para sa kababaihan kundi sa relihiyon. Pinagbabawal din daw sa kanilang resolusyon ang labeling o pag-aakusa sa individual o grupo bilang aktivista, terorista o kasama sa kriminal na grupo. Binigyan si Unabia ng 3 araw para ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat sampahan ng reklamong election offense o petition for disqualification. Wala po nakalagay sa guidelines natin na apology or I am sorry bilang pagpapababa ng kaso o pagpapababa ng bigat ng sinabi. May paalala rin ng COMELEC sa mga kandidato. Pakiusap natin sa ating mga kandidato. Kayo po ay modelo ng madami. There is greater responsibility na nakaatang po sa ating mga balikat na dapat hindi po tayo pinapamarisan sa mali. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Kasunod ng pagkondena ng COMELEC, iginit ni Masbate 1st District Representative Richard Go na walang pahintulot ng kanilang kampo ang pangangampanya sa kanila gamit ang Emergency Alert System. Ayon kay Ko, na tumatakbo sa pagkagobernador, naalaman lang nila na nabanggit ang kanilang pangalan sa text blast nang mag-viral ito online. Nitong April 3, nang matanggap ng ilang taga-Masbate City ang text na inakalang emergency alert o babala sa kalamidad. Pero ikinakampanya lang pala si Ko at ilang kalyado. Sabi ni Ko, mali pa nga ang nagamit na pangalan niya sa emergency alert. Gayun din, sa kanyang mga kapatid, hindi nila anya papayagan ang maling paggamit ng emergency alert systems. Bukod sa pagkontinay, inireport na ng COMELEC ang paggamit ng message alert sa National Telecommunications Commission o NTC at Department of Information and Communications Technology o DICT. Iniimbestigahan ng Department of Social Welfare and Development kung nagamit ang isang mentally challenged para sa pangangampanya laban sa isang kandidato sa Pasig City. Nakatutok si Mark Salazar. Ano po, sana po matulungan po kami ng makabili ng bigas. Isa ito sa maraming testimonial videos na in-upload ng social media page na The Journal Pasig na iniimbestigahan na ng DSWD. Mga testimonya laban sa isang kandidato para pumabor naman sa kabila. Galit ang pamangkin ng 77 taong gulang na babae sa video dahil sinamantalaan niya ng uploader ang kapansanan ng kanyang tiyahin. Dismayado since hindi po siya totally aware sa video, hindi rin siya aware na ipopost po yun, kaya super disappointed, and especially po kasi PWD po yung tita ko, kaya parang alam mo yun, na take advantage yung kahinaan niya para gumawa ng masama at turuan ng masama. Ang babae sa testimonial video ay mentally challenged at 10 taon nang under medication. Pangamba ng mga kaanak baka magpalala pa sa kalagayan nito kung madamay pa sa mainit na politika sa Pasig. Sana iwasan natin yung mga dirty tactics and sana lumaban tayo ng patas. And wag sana tayo gumamit ng mga tao na para suportahan tayo in a way na medyo hindi maganda. Kanina ay tinunton ng fact-finding team ng DSWD ang bahay ng babae sa video, kasama ang mga taga-National Council on Disability Affairs. Hindi ko naman po akalain na mangyayari ganun. Kasi sinasabay ko nga po yan. Sabi ko, huwag ka nang hingit yan ng paghingi ng ng pera. Kasi ang kulit-kulit, wala naman kasi alam. Ang kulit-kulit sinasabay ko na dito ka muna, upo ka muna dito. Hindi mapakali.
Pinapaupo tayo ng tayo. Ayan tuloy na interview ng oras. Sabi ng Department of Social Welfare and Development, ituturing itong pag-exploit at pag-abuso sa isang person with disability. Kung mapatunayan ay ang kagawaran mismo ang mangunguna sa paghahain ng reklamo laban sa uploader, kaugnay ng paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Kasamang pinoprotektahan ng batas na ito ang mentally challenged adults. Nagsagawa rin ang DSWD ng psychosocial assessment sa babae sa video. Alis na po kami kasi nanambo po. Gusto lang po namin makausap pa ulit regarding po kasi kayo daw po yung kasama. Yun lang po ang nasasabi ko. Kakailanganin ding magdesisyon ang pamilya ng babae kung itutuloy nila ang reklamo laban sa uploader. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng The Journal Pasig na hindi pa matunton kahit ng DSWD. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. 35 araw bago ang eleksyon 2025, patuloy na nagbabahagi ng mga plataporma at advokasya ang mga tumatakbo sa pagkasenador. At nakatutok si Tina Panganiban Perez. Agrikultura at SMEs daw ang prioridad ni Congresswoman Camille Villar. Batas sa libreng kolehiyo ang tinalakay ni Bam Aquino sa Northern Samar. Nakiisa sa paglulunsad ng Green Rice Action Movement si Atty. Jimmy Bondo, Congressman Rodante Marcoleta, Dr. Richard Mata. Binigyang diin ni Congressman Bonifacio Bosita ang kahalagahan ng road safety. Workers' rights ang isa sa mga tinalakay ni Representative Arlene Brosas. Kalusugan, edukasyon at women empowerment ang mga advokasya ni Senador Pia Cayetano. Reformation ng party list law ang isa sa mga isinusulong ni David De Angelo. Tututukan ni Atty. Angelo De Alban ang children with special needs at PWDs. Mga batas kaugnay sa serbisyong medikal ang prioridad ni Senator Bongo. Nag-motorcade si Atty. J.V. Hinlo sa Pasay. Nagpaalala si Ping Lacson na maging mapanuri sa gitna ng pagkalat ng fake news. Nag-motorcade si Atty. Raul Ambino sa Maynila. Nagpaalala si Senator Lito Lapid na mahalaga makapagtapos ng pag-aaral. Kabilang sa mga prioridad ni Senator Amy Marcos ang kapakanan ng solo parents. Daily wage increase ang tinalakay ni Sonny Matula, kasama sina Jerome Adonis at Atty. Luke Espiritu. Mga polisiya makamahirap ang isa sa mga binigyang diin ni Manny Pacquiao. Nakihalubilo si Kiko Pangilinan sa vendors at customers sa pasalubong centers. Sabi ni Ariel Kerubin, ang malakas na reserve force ay susi sa national defense. Tinalakay ni Senator Francis Tolentino ang pagpasa ng mapa ng talampas sa UN. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Getting ready for something new and beautiful, si Barbie Fortesa na recently ay iflinex ang kanyang shortest hair ever. At si Barbie may sagot din sa sinabi ng other half ng barda na si Dave Licauco na he cares for her. Makichika kay Nelson Canlas. I care for her a lot. Care for her a lot. Can we qualify that? I just really care about her a lot. Layag na layag ang Barda Shippers sa komentong ito ni David Licauco ng aking tanungin sa GMA Integrated News interviews tungkol kay Barbie Fortesa. Naging maingat daw noon si David lalo't in a relationship si Barbie. I mean, feeling ko kahit naman sino na nasa situation ko kapag taken, hindi ka naman gagawa ng, like, medyo extra, di ba? Extra care. Pero kung ang fans nag-uumapaw sa kilig, ano naman kaya ang say ni Barbie? He cares about me. Ay, wow naman. I care about him also, syempre. I care about him a lot. Yan. Ito si Kuya. Sa mga naghihintay naman sa comeback project ng Barda, marami kami ginagawa mga TVC, mga endorsements, marami pang paparating. And I mean, hopefully we get the movie and the teleserye this year. I'm hoping. Fingers crossed. Bakit hindi tayo gumawa ng
church group. Sa ngayon, busy si David sa upcoming film niya na Samahan ng Mga Makasalanan na mapapanood this April 19. Si Barbie naman, self-love ang focus na nahihilig sa running. Barbie has officially entered her short bob era na rin. Ito na nga raw ang pinakamaikling gupit niya ever. Kinabahan man nung una, happy naman siya sa naging resulta ng kanyang desisyon. Paghahanda rin daw ito para sa isang bagong chapter ng kanyang buhay. Ayan, ano lang ito, meron ako. Basta I am ready for something new and beautiful. Ay, hindi personal. Ay, could be. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Samantala, ang inyong GMA Network pa rin ang hinirang na pinaka-pinagkakatiwalaang network ng mga Pilipino sa 27th Reader's Digest Trusted Brands Awards. Kinilala rin ang ating kasama rito sa 24 Oras na si Mel Tiangco bilang pinaka-pinagkakatiwalaan namang tagabagbalita. Nakatutok si Bea Pinlac. Muling hinirang ang GMA Network bilang pinaka-pinagkakatiwalaang network ng mga Pilipino sa 27th Reader's Digest Trusted Brand Awards Ceremony. Ang parangal, ika-9 na magkakasunod na taon nang ibinigay sa Kapuso Network. Tinanggap ang parangal ni GMA Network Senior Vice President for Corporate Strategic Planning and Business Development, Chief Risk Officer and Head of Program Support, Reggie C. Bautista. Aside from our news organization being governed by an ethics and editorial manual, yung integrity and transparency is a way of life in GMA. I think at the heart of what GMA does is really genuine public service. At yung pagsiserbisyong publiko, mahalaga dyan yung tiwala ng tao. Kaya non-negotiable yan para sa GMA. Si 24 Oras News Anchor at Kapuso Foundation Ambassador Mel Tiangco, kinilala bilang most trusted TV host for news and current affairs. It took me 44 years to get to this. I will cherish this recognition as most trusted news presenter, for this is the true measure of success. Not just in my profession, but also in any and all other professions for that matter. Sabi pa ni Tiangco, hindi basta-bastang nakukuha ang tiwala ng mga tao. Dapat daw maging tapat at totoo. Malaking hirap ang makamtan ng buong buo ang pagtitiwala ng publiko sa iyo. Yun patuloy na pagsisikap. Pinagsisikapan mo. At pag yan ay naging karakter mo na, nasa pagkatao mo na, madali na. All you need to do is what is right. It's simple. Just do what is right. And people will trust you. Dapat tama ang iyong gawin. Dapat totoo. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 Oras. Idol. Galing. Kaya naman, ang tindi ng trust natin kay Tita. We trust na ililibre nyo kami, Tita. Sige, kailan? Mamaya. Bago po tayo magtapos, teka muna. Gusto ko pong magpasalamat sa Reader's Digest Trusted Brand Awards para sa parangal na ito bilang most trusted TV host for news and current affairs. Asahan po ninyo na patuloy kaming magsusumikap para makapaghatid ng totoo at tapat na mga balita lamang. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.